Paano ko sabihin ko sa'yo na yung araw-araw mong pag-inom ng milk tea ang posibleng dahilan kaya ka nagiging malilimutin? Once again, I'm Doc Alvin. I'm a board-certified specialist, and for today, ang pag-uusapan natin ay yung mga daily habits na ginagawa mo na nagli-lead sa pagiging ulyanin. Alam ko po, minsan naranasan nyo na rin yung papasok kayo sa work, tapos nakailang beses kayong balik sa bahay nyo kasi meron kang nalimutan. So ito po yung mga senyales ng pagiging malilimutin or yung tinatawag nating Alzheimer's disease. Pero kadalasan nire-relate natin to sa pag-edad or dahil sa katandaan. Pero hindi natin napapansin na may mga daily habits tayong ginagawa na pwede mag-lead or mag-contribute sa pagkakaroon ng gantong uri ng sakit. So isa-isayin natin yung mga habits na yan simula sa paggamit ng phone habang nakahiga sa kama hanggang sa araw-araw na pag-inom ng milk tea. Also, pag-uusapan natin kung paano nga ba nagkakaroon ng ganto sa katawan ng tao, ano yung mga early signs na posibleng magpakita, sino yung mga ligtas or safe sa gantong uri ng sakit, at kung ano yung mga pwede natin gawin para makaiwas. So, paano nga ba nagkakaroon ng gantong uri ng sakit? So, review muna natin na yung term na ulyanin or malilimutin, isang general term po yan. And sa medical world, ang tawag po dyan is yung dementia. So, sa dementia po, marami pong types yan. May Alzheimer's dementia, meron naman mga vascular dementia, pero yung pinaka-common po yung Alzheimer's. At ilan sa mga senyales niyan, yun nga, yung pagiging malilimutin, tapos yung iba naman bumababa yung cognitive function ng brain, ibig sabihin hindi na sila makapag-perform ng daily activities nila, kahit pagtututbrush, kahit pagkain, o kaya kahit paliligo. And yung gantong uri po ng sakit ay dahan-dahang nagbi-build up. Ibig sabihin, may mga nangyayaring accumulation ng damage sa brain ng tao na hindi agad magpapakita ng isang bagsakan. And yung worst case, sa mga early signs or sa early stage ng sakit na to, wala pang mga senyales. So para mas magets natin, meron po ako ditong cord, tapos ito yung charger niya. So, di ba usually kinakabit natin ng ganyan? Yan, pinapasok natin. Tapos to lalagay natin sa power outlet. Tapos yung dulo, yung kabilang side, kakabit natin sa ating cellphone. So, kunyari nakakabit na to sa power outlet. So, para ma-charge to, kailangan meron akong power outlet at dapat gumagana ng maayos itong cord ko. So, ganyan din po yung nangyayari sa ating normal na brain. So, may mga para tayong maliliit na wirings sa brain natin. And nakakakilos tayo, nakakapag-communicate tayo, and nakakapag-toothbrush tayo dahil sa mga wirings na yan sa brain natin. So, para po mas malinaw, ito, idodrawing natin yung mga brain cells natin. So, kunyari ito, isang cell yan, tapos isang cell din to, tapos ito isang cell. Yan yung mga cellula sa brain natin. So, para makapag-communicate po tayo, para makaisip tayo, para makagalaw, or para makainom ng milk tea mo, kailangan nagko-communicate yung mga cells na yan. So, ipapasa niya yung signal dito, tapos ito naman i-receive niya. Yan. Tapos magpapasa din siya ng signal dito, tapos i-receive din niya. Tapos minsan ito naman yung nagre-receive, tapos nagpapasa na siya ng signal doon. So yan, parang ganyan po. May mga communication yung bawat cells natin sa utak. Isipin nyo parang wiring ng mga kuryente na nakikita natin sa poste ng Meralco. And para maayos po yung transmission ng message sa bawat mga cells, dapat po walang harang dito. So dapat malinis yan para makadaloy yung kuryente. Ngayon sa sakit na Alzheimer's or yung pagiging malilimutin, ang nangyayari, nagkakaroon po ng mga bara-bara dito. And sa mga ibang cases po, nasisira yung mga wiring. Nagkakaroon ng disconnection. So, isipin nyo po, nagkaroon kayo ng disconnection notice sa Meralco. Of course, hindi nyo magagamit yung ilaw nyo pag dumating na yung disconnection mismo. So, ganun din po yung nangyayari sa mga ulyanin. Nasisira po yung network o yung communication ng mga cells sa utak nila. At yung mga red na yan, yung mga basura na yan, later pag-uusapan natin yung mga habits na ginagawa mo na nagpaparami sa mga basura sa brain. Dok, nakakatakot naman yung sakit na yan. Ayoko magkaroon ng ganyan. Huwag po kayong magalala dahil later pag-uusapan natin kung sino yung mga tao na safe sa gantong uri ng sakit. Sila yung mga tao na mahilig maggitara at So ano po yung mga early signs na posibleng nagkakaroon ka na ng ganto? So bukod po dun sa napag-usapan natin sa intro na malilimutin, nami-misplace yung mga gamit, yung remote hindi makita, o kaya yung salamin nawawala. Pero andito lang pala. Ilan po sa mga early signs din is yung tanong ng tanong or paulit-ulit yung tanong nila. Kunwari, ako may kausap ako. Tinanong ko siya, anong oras yung lunch namin? So, anong oras nga ulit yung lunch natin mamaya? 12 p.m. 12 p.m. Sige. Sa ano lang tayo, Jollibee. And then maya-maya, after mga 5 minutes, tatanungin ko na naman siya, anong oras nga ulit yung lunch natin? So, magtataka na yung kausap ko, 12 p.m. Kasi paulit-ulit. So, hindi nare-retain sa utak ko
yung important information na yun. Nangyayari po yan dahil hindi ma-maintain or hindi ma-retain sa mind ng tao yung important information na yun. Parang dumadaan lang sa brain tas biglang nawawala, hindi na-hold, lalo na yung mga bagong information. Ito, common din po ito. Yung mga gamit na sa bahay, nami-misplace nila or nalalagay nila sa mga kakaibang lalagyan. So, kunyari itong pentel, nilagay ko sa loob ng ref or freezer. Yan, posibleng senyales yan. O kaya yung remote ng TV, nakalagay sa washing machine. Tapos, hindi nila maalala kung paano nangyari yun, kung bakit nila nailagay doon. So, parang absent-minded and parang may tinatawag tayong brain fog. Which is, yun na yung next na senyales, yung pagkakaroon ng brain fog. So, ibig sabihin po nito, hindi kayo makapag-focus. Kahit gusto nyo mag-concentrate sa trabaho, biglang lumulutang yung isip nyo, iba yung ideas na tumatakbo sa isip. And very important sign din po, yung nawawalan ng gana or motivation. Parang lagi pong bagsak yung inyong energy levels. So, pag-usapan naman natin yung mga daily habits na baka ginagawa mo at hindi mo napapansin na nagdudulot pala ng pagiging ulyanin. First, ito baka magulat kayo, yung laging naka-headset. So, common na common ito sa mga bumabiyahe, papuntang trabaho or sa school. Tapos, naka-headset sila sa jeep or sa tricycle. Tapos, ang ingay-ingay ng paligid. So, tinotodo nila yung headset nila. According po kasi sa mga recent studies ngayon, kapag nagkakaroon tayo ng onting hearing damage or hearing loss, napakalaking risk po niyan for developing Alzheimer's, up to 300 times. Ang healthy po na volume dapat is 85 decibels. So, medyo komplikado. Pasimplihin natin. So, kunyari meron kayong iPhone. Para malimit natin yung loudness or yung ingay na nare-receive ng tenga natin, pwede po kayo magpunta sa settings. So, punta po kayong sound. Yan, sounds and haptics. Tapos, ibaba nyo po. Yan, pwede nyo po i-on to. Reduce loud sounds. Yan, i-on nyo po yan. Tapos, yung next, punta po kayo sa headphone safety. Tapos, may option din po dyan na reduce loud audio. Ang standard po nito is 85. Okay na po yan. Huwag nyo na po yan gagalawin. Kasi kung medyo tataasan nyo pa, ang taas masyado ng threshold. Tapos kung bababaan nyo, baka wala na kayong marinig. So 85 is yung pinaka-perfect. Maririnig nyo na po yan kahit nasa area kayo na loud, yung environment, kahit nasa traffic kayo or bumabiyahe kayo. Enough na po yan. And pag naka-on po ito, may iwasan yung itodo masyado, yung inyong volume. So mas safe po yung inyong pandinig. So ito po according to this study, hearing loss, hearing aid use, and the risk of dementia in older adults. So sabi sa kanilang conclusion, the results of this study suggest that hearing loss was associated with increased risk of dementia, especially among adults who do not use hearing aids, suggesting na kapag naka-hearing aid yung ating mga elderlies, mas lesser yung progression ng dementia. Remember, ang dementia po or pagiging ulyanin, mas madalas ito nagpapakita sa mga may edad na. So, kung may problema po sa pandinig yung inyong mga lolo, lola, mas maganda po kung aabisuhan na sila na magpagawa ng hearing aid para hindi tuloy-tuloy yung pagkakaroon ng dementia nila. Pero kahit sa mga matatanda to nagde-develop, tandaan natin na as early as 25 to 30 years old, pwede na po may onting-onting basura na nag-accumulate sa brain nyo na pwede mag-lead sa pagkakaroon ng dementia. Next na habit, yung araw-araw mong pagmi-milk tea. So, focus po kayo sa graph na to. So, kunyari, ito yung insulin levels, tas ito yung time. So, time, insulin. So, may dalawang uri po ng carbs. Yung isang carb, pag kinain mo yan, ganito kabilis tumaas yung insulin mo. Talagang tutok agad. Sobrang spike yung insulin. Ngayon, yung isang uri naman ng carb, ganito lang. Dahan-dahan. Pag ganito yung pagtaas ng insulin mo, sobrang spike, yan yung nagko-contribute sa pagkakaroon ng diabetes. At alam nyo ba, meron na ngayong tinatawag na type 3 diabetes. Dahil kapag sobrang taas po ng insulin nyo at meron kayong insulin resistance, dahil sa kakainom mo ng milk tea at mga soft drinks, pwede na po yan mag-lead into Alzheimer's disease. And yung araw-araw ng pag-milk tea, araw-araw ng pagdodonut or chocolate, and lahat ng sobrang tamis na pagkain na mabilis magpa-spike ng insulin, pwede po yung maging factor. Ang nangyayari po kasi pag sobrang taas ng insulin natin and sobrang taas ng ating sugar sa dugo, dumadami po yung inflammation sa brain natin, yung tinatawag na ROS or reactive oxygen species. And yung mga ROS na yan, nakakasira po yan sa ating mga nerve cells or dun sa mga cellula. And remember, pag nasira yon, yung mga cord, nasisira yan. Parang nabubuksan siya dito natatastas. So syempre pag natastas na to or parang pag nayupi na yan ng ganyan, hindi na ito makakapag-function na maayos. So, ganyan din nangyayari sa brain natin. And again, dumadami po yung basura, yung mga protein deposits sa paligid ng brain natin. And pag nag-accumulate na yan through time, magde-develop na tayo ng pagiging ulyanin. Pero syempre, hindi po masama ang sugar. Yung sugar itself, okay lang yan, source of energy yan. Yung dami at yung dalas ng pagkain mo ng sugar, yun yung masama. Next, ito common na habit na sure ako ginagawa mo to. Laging kulang sa tulog.
So sa brain po kasi natin, meron tayong tinatawag na glymphatic pathway. So yan po yung proseso na kung saan nangyayari pag tulog tayo ng mahabang oras, 7 to 9 hours, and sobrang lalim ng tulog natin. Ang nangyayari sa brain, tinatanggal yung mga basura na nag-collect buong araw. So everyday po kasi nagkakaroon tayo ng mga adenosine. So mga maliliit yan na parang metabolic waste ng ating brain, and dapat po nalilinis yan pagsapit ng gabi, pag tulog tayo. Ngayon kapag less than 6 hours lagi yung tulog mo, or less than 4 hours lagi yung tulog mo, hindi nagiging efficient yung glymphatic pathway, or hindi nagiging efficient yung pagtanggal ng basura sa brain mo. So ang resulta, dumadami na naman yung mga protein deposits sa paligid ng mga nerve. At pag nangyari yan, risk factor po yan for development ng Alzheimer's. Imagine niyo po sa bahay niyo, madalas may nagko-collect ng basura. So either once a week or twice a week. Ngayon imagine niyo walang nagko-kolekta ng basura sa bahay niyo. Sobrang tatambak talaga yan. So ganyan din po yung nangyayari pag kulang tayo sa tulog sa araw-araw. So ito po according to this study, beta amyloid accumulation in the human brain after 1 night of sleep deprivation. So sabi sa kanilang results or discussion, our findings provide preliminary evidence for the role of sleep deprivation or SD on beta accumulation in the human brain. So risk factor po talaga yan. So ito po, isang pasyente lang po ito. So ito ay nasa 50 years old, male. Tapos wala naman siyang reklamo sa katawan. Nagpa-PET scan siya. So kung makikita natin ito po yung brain ng tao. And kung makikita natin may mga orange dyan, tapos may mga green na kulay. Ibig sabihin yan po yung activity level ng brain niya. Ibig sabihin yan, maganda po yung blood flow, maganda yung glucose metabolism sa kanyang brain. Walang area ng brain niya na hypometabolic. Ibig sabihin, walang area ng brain niya na hindi gumagana or mababa yung function. And then after several weeks of sleep deprivation, ganito na po yung nangyari sa brain niya. Kung mapapansin natin dito, hindi na ganun ka-orange, hindi na ganun ka-tingkad yung kulay. Tapos may mga areas po na walang kulay at all. Ito, may violet pero hindi ganito katingkad. At yan po yung evidence na talagang pag sleep deprived po tayo, pag hindi tayo nakakatulog na maayos, pwede po mag-lead sa pagiging ulyanin. Next sa mga habit, yung paggamit mo ng phone habang nagpapaantok or pagpatulog ka na. Ang nangyayari po kasi bumababa po yung melatonin. And again, napag-usapan natin sa mga ibang videos na yung melatonin nakakatulong po yan para antokin tayo. Pag lagi kang tutok sa phone, lalo na pag nasa kama ka, ang tendency, ang baba ng melatonin mo, hindi ka dinadapuan ng antok. So related po ito sa pagkakaroon ng sleep deprivation or laging pagpupuyat. At least 30 minutes lang po na continuous na exposure sa blue light ng phone mo, pwede na ma-delay yung pagkakaroon ng melatonin by up to 2 hours. So, pwede kang hindi dapuan ng antok for 2 hours. So, ngayon naman pag-usapan natin kung sino yung mga tao na safe sa gantong uri ng sakit. Of course, hindi naman po lahat ng tao pare-parehas, kaya wag po kayong mag-alala, lalo na kung ginagawa nyo po itong mga habits na to. And dapat gawin nyo na po ito pagkanood ng video na to. First is yung mga mahilig magbasa. Pag mas mahilig po kasi tayo magbasa or mag-aral ng mga new information or yung mga multilingual na tao, ang tendency po kasi mas marami po yung cognitive reserve ng brain nila. Ang ibig sabihin po nun, mas marami pong space and mas marami pong connections yung kanilang brain. So, mas lesser yung tendency na magkaroon ng miscommunication yung kanilang mga nerve cells. So, kunyari yung lolo nyo is mahilig magbasa ng dyaryo, mahilig mag-solve ng mga puzzles, and marunong magbisaya, Tagalog, tas Ilocano, mas lesser yung tendency niya na magkaroon ng dementia. Next, yung mga tao na physically active or yung mga atleta talaga. Ang tendency po kasi kapag mas active tayo, mas marami pong blood flow sa ating brain. And kung ikukumpara po yung brain size nila, dami or yung volume ng brain nila compared sa mga normal na tao, mas malaki po yung kanilang brain. Next, of course, yung mga walang diabetes, walang high blood, walang comorbidities. Kasi pag may diabetes, again, tumataas po yung ating insulin. And ang insulin, kapag sobrang taas niyan mag-spike, pwede po yung maging risk factor for dementia. Next is of course yung laging consistent yung oras ng gising at oras ng tulog. Pag ganyan po kasi yung sleeping habit natin or sleep hygiene natin na tinatawag, mas well-rested yung ating katawan and mas high quality yung ating tulog. Again, pag higher quality yung ating sleep, mas may time na maglinis sa ating brain. And kapag nakakapaglinis sa brain, mas lesser yung mga tumatambak na basura. Next is yung merong alam na musical instrument. So yun, sinabi natin sa intro ng video, yung mga marunong mag-gitara, marunong mag-piano, or magbasa. Kasi po yung pag-learn ng mga musical instrument, isang uri po yan ng skill. Yung brain natin, pag highly skilled po tayo, mas mataas din yung cognitive reserve. So mas marami ring connections yung ating brain. Lesser tendency ng pagkakaroon ng Alzheimer's. So pag-usapan naman natin kung ano yung mga simpleng tips na pwede mo gawin para maiwasan yung gantong sakit. Unang-una is of course, ayusin yung pagtulog.
pagtulog. Again, yung pagtulog po dapat binibigyan natin ng attention. Huwag natin parang i-disregard. Kasi lang po yung nag-iisang time sa buong araw natin na makakapag-recover yung ating katawan. Next, of course, bawasan yung pagkain or pag-inom ng matatamis. Kasi yung mga sugar, lalo na yung mga simple carbohydrates, ang bilis po niyan makapagpa-spike ng ating insulin. Ang piliin po natin yung mga complex carbohydrates. Kung naalala nyo sa drawing na to, yung nakakapagpatas po ng insulin na ganyan kabilis, yan po yung mga sugar, mga simple carbs. Pag ganito naman po kabagal, ito yung mga complex carbs, mga wheat bread, kamote, sourdough, etc. Next, kung hindi natin kaya maging physically active tulad ng mga atleta na talagang mataas ang blood flow sa brain, pwede natin dagdagan yung ating routine everyday. Dagdagan natin ng 30 minutes walking, at least 30 minutes lang araw-araw. Kasi po yung walking nakakapagpa-increase pa rin yan ng blood flow sa ating brain kahit minimal lang. And again, yung onting addition ng gantong habit sa araw-araw natin, pag nag-compound po yan and pag naipon po yan, magandang benefit po yan in the long term. Next, i-add na rin natin sa ating habit yung daily reading. Pagbabasa po, kahit mga 3 to 5 pages lang per day kaysa po lagi tayo nag-i-scroll sa ating phone. Kasi pag nag-i-scroll tayo sa phone, although may mga new information dyan, hindi po masyadong active yan sa ating brain. Parang passive information lang siya compared sa pagbabasa. Kasi pag nagbabasa tayo, mas nag-i-imagine tayo and mas gumagana yung ating utak. So, diyan ko na po tatapusin ang video na to. Again, maraming salamat po. And kung nag-benefit po kayo, please hit subscribe. And kung gusto nyo po malaman yung mga sakit na pwede mo makuha sa araw-araw na kape, ito po yun. Once again, I'm Doc Alvin, signing out.